swimming. Sino ba namang hindi makyutan sa mukha ng baby na ito, di ba? Talaga namang kakagigil. Pero syempre dahil baby pa, kailangan todo ingat din tayo sa kanila. Pero teka, sir. Anong gagawin mo? Don't worry mga kapuso, safe naman daw palanguyin ang babies. Marunong na raw kasi silang magpigil ng hininga. Kumbaga, instinct na raw nila ito dahil sanay sila sa fluid environment habang nasa sinapupunan pa sila. Meron nga daw silang involuntary diving reflex kapag nalubog sila. Pero syempre, kailangan pa rin nila ng bantay. At kung gusto nyo na talagang mahasa sila sa swimming, i-enroll na sila sa professional swimming classes. Isa sa mga nag-offer niyan ang Bert Lozada Swimming School. Ang baby classes namin basically, makikita nyo, ang pinaka-foundation niya is play. Marami siyang play, marami siyang songs. Naka-incorporate doon sa mga songs at saka play yung lessons. Pagka naglalaro ang bata, mabilis ang learning. Never do we force yung mga babies to do exercises na hindi nila gusto. Kaya, very, very safe. Actually mga kapuso, mas okay daw kung magsisimulang lumangoy sa murang edad. At alam niyo ba, kahit 6 months pa lang ang baby, pwede na raw turuan. Mas maganda motor reflexes nila, tapos yan, high ang EQ at saka IQ ng mga bata. Once they reach the stage of papasok na sa school, sila yung mga advanced students. Alam na nila yung numbers, colors, yung may rhythm na sila because of the singing sa classes namin. Pero importante na laging present ang parents sa swimming classes. Yung pinaka-main focus talaga ng Baby and Me program namin is parent bonding. And based on studies also, pag parents ang humahandle sa kids, mas mabilis ang learning, mas hindi natatakot yung mga bata. Di ako marunong lumangoy, pero tingnan natin. Baka may ma-pick up akong lessons mula sa classes. Kaya sa araw na to, magiging assistant ako ni Coach Angelo. Hindi marunong swim. Hindi ko marunong, kaya nandito ako. Ako ba yung nagturo sa mga baby? Hinahati ang baby sa iba't ibang classes based sa edad. Una namin tinuruan ang Group 1. 6-month-old babies po ang kasama dyan. Sinasanay muna ang baby sa tubig at sinasabayan pa ito ng nursery rhyme. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Meron ding kicking drills para ma-warm up ang muscles ng babies. Pagkatapos, playtime na. Okay, ngayon, basketball naman daw yung iba-try ng mga babies natin. Go, go, go! Shoot the ball! Shoot the ball! Mukha mang naglalaro lang ang mga bata, nakakatulong daw ang activities na ito sa pag-develop ng kanilang muscles for swimming. Kapag 2 years old na ang baby, ililipat na siya sa Group 2. Sanay nang lumangoy ang mga baby sa class na to, kaya bukod sa basic swimming drills, meron ding routines na nakakapag-build up ng confidence ng babies, tulad ng pagtawid sa mat na ito. Tinuturuan din sila ng water safety tulad ng pag-float mag-isa. Aba, kaya na rin nilang mag-dive. Daig pa ako. Sa maikling panahon, malaki na raw ang nakitang pagbabago ng parents sa kanilang babies. Bakit sa in-enroll yung anak nyo at a very, very young age? Well, gusto kasi namin siya develop ng water confidence. So, in a way, parang development na rin sa kanya. May nakita ka namang improvement or advantage after mo sana enroll sa mga ganito? Yes, very confident sa water. Kitang-kita naman natin mga kapuso, hindi talaga hadlang ang edad. Mapamatanda o kahit pa baby, pwedeng mag-swimming. Malay natin, baka magulat pa tayo, isa na pala sa babies na ito ang susunod na Pinoy champion athlete. Maraming magandang naidudulot ang sports sa mga bata. Pero wala na sigurong hihigit pa kung naging daan ng sports para mabigyan sila ng pag-asa at maiahon sa kahirapan. Yan ang maswerteng nangyari sa 3 batang lansangan na bigyan ng scholarship sa isang prestigyosong international school.
At dahil yan sa football program ng Dream Big Pilipinas. Yung intention namin sa football club is to get more kids in low-income communities to value their education. So ginagawa po namin yun by having them go to free football clinics on weekends, and in exchange, kailangan nasa eskwela sila. Malaki yung transformation nakita namin sa bata. Hindi lang sa football, pati yung tamang ugali, tamang values na andoon, tamang pagsisikap para sa isang goal. Linggo-linggo, nagtuturo ng football sa mga batang lansangan ang mga miyembro ng Dream Big Pilipinas. Sa clinics, pumili sila ng 3 may potensyal na bata na siyang nabigyan ng oportunidad na mag-aral sa Domuscola International School. I've been discussing with the leaders if they can do some programs for underprivileged kids. Naging open po sila doon. These 3 are the first. Sa public school lang ako dun sa Mandaluyong. Binigyan nila ako ng libreng pag-aaral sa international school. Sila na rin tumutustos ng mga project ko dahil dun sa football. Ang pagbabago, hindi lang nakita sa field, kundi pati sa buhay nila. Ang dating puro bagsak na grades ng 13 years old na si Michael Gonzalez nung nasa public school pa siya, hindi lang basta naging pasado ngayon, isa na siya sa top students ng kanyang klase. Dinayagnos po ako ng mama ko na naalaman niyang may ADHD ako. Tapos yung sumali ako sa soccer, sabi po nila, pag hindi po mataas yung grade mo, bawal ka sumali. Kaya nag-aaral ako mabuti para tumaas yung grade ko. Si Yong Abilis, kahit 12 years old pa lang, ramdam na raw na nababawasan ng football ang stress sa pag-iisip tungkol sa mga problema ng kanyang pamilya. Parang bumuti yung buhay ko po dahil dun sa scholarship. Kasi po, parang marami na po ako natutunan kasi dati. Tsaka po, mababait po tao sa school na ngayon. Napakaraming buhay na nabago dahil sa football. At sana nga ay humaba pa ang listahan.